kuha ko din yung tamang sagot, yung pinaka-final reason na kinancel daw yung yung residence permit ko. Hello internet. Hello guys, magandang umaga. Magandang araw ulit sa inyo. Ang lamig na yan. It's -3. Bakit nga ba? Bakit nga ba canceled yung work permit ko? Pag-uusapan natin yan. It's just so hard to be what you need. Ganda ng panahon ngayon, wala nang snow. Kaya lang medyo maalikabok yung daan. Pero maganda rito sa Finland. May schedule talaga silang yung paglilinis ng kalsada. Tinatanggal yung mga alikabok, yung mga tawag dito, mga buhangin, tapos binubuhusan ng tubig. Kaya pakita ko sa inyo guys. Ayan. Meron pa din na-applyan na trabaho dito sa Finland. Bale, direct hire kami as cleaner. So nag-apply kami through di ko na lang sasabihin yung agency. Kung gusto niyo malaman, pwede niyo akong i-message. Pwede niyo akong i-message sa sa FB ko. Okay. Kung gusto niyo malaman anong agency 'yan. Pero ayoko nang banggitin dito. So yun nga, sa madaling salita, na-hired kami as working visa. Na-hired kami as worker at yung permit namin ay work permit. So, madali lang yung proseso. Na-approve na yung work permit ko, kasama ko yung mga iba pang na-hired as cleaner dito sa Finland. So, madali lang yung pag-process nila, mga 3 months lang. Tapos siguro umabot ng 4 months, including doon sa paghihintay ng yung papel, yung decision. Tapos ngayon, after that na-approve ako, yung decision na yun, nung naku-approve ako, hindi ko mahintay yung meron ka pang hihintayin na card. Residence permit ang tawag. Kaya yung RP namin, residence permit. So after nung makuha mo decision, susunod nila yung RP card. Yun. So ngayon, yung RP card na yun, hindi ko mahintay na mga ilang weeks na. Pero tatanong ako dun sa mga kasama ko noon na ilang weeks ba bago dumating yung residence permit card. Sabi nila mga 2 weeks, yung iba naman 1 week lang. Sa akin, umabot na naghintay lang ako 2 weeks, tapos umabot na siya ng 3 weeks, wala pa din. In-email ko na yung mismong migree sa Finland, doon sa site nila, sa migree.fi. So, matagal yung tumawag pa ako. So, ubos nga yung ko doon, dami kong naubos na pera doon kasi long distance siya.
So hindi ko pa naipapaliwanag lahat, putol na naman. So malaking halaga kasi euro siya eh. Nasa Saudi ako kami that time. So follow up ko ng follow up. At chine-check naman nila kung bakit nga, tapos may yung iba-iba yung nakakausap ko eh. Iba-iba yung mga sumasagot, ibang tao. Pero mga ano sila, puro mga MO sila, yung migration officer. Tapos yung una ko nakausap, sabi niya hindi nila pwedeng i-cancel yung visa mo kasi yung permit mo na yan kasi pagmamayari daw ng Finland yan. Pag naibigay na yan, sa'yo na yan. At walang karapatan daw yung employer na anuhin yun, na i-cancel or tanggalin. So sabi na palakas yung loob ko na bakit kaya gano'n. So si Mrs. naman that time naghahanap na ng ma-applyan. Sabi ko ano muna, i-hold mo muna yan, baka ano to, baka maging okay. Sayang kasi doble yung babayaran ka ako. Yung babayarin natin kako sa kanya. Ayun, so wala pa din, umabot na ng magpo 4 weeks na. Wala pa din, so nag-email, tawag, email, tapos yun, sa madaling salita, ayun, kuha ko din yung tamang sagot, yung pinaka-final reason na kinancel daw yung residence permit ko. So naging rason nila is hindi na daw nila kailangan yung job na yon para sa akin. So wala na daw yung trabaho na yung para sa akin. So kailangan nilang i-cancel. So sabi ng migrant sa akin na may mga rason, ground na valid pa rin yung employer na mag-cancel, tulad ng sabi niya gano'n. Yun nga yung ginawa nila sa akin na wala akong pepestuhan o wala na akong magiging trabaho pag dumating ako doon. Pero yung sa akin noon, hindi ko maintindihan na medyo nasaktan din ako kasi di nila in-explain in the first place nung nag-a-apply ako na wag mong pwedeng isabay yung family mo. Wala kasi silang sinabi, guys, na kailangan ako muna yung unang pumunta. Work permit yun, yung pinag-uusapan natin. Ako muna yung una. Walang ganun. So para sa akin, pretend ko na may work permit ako, isasabay ko na yung yung mag-ina ko. Kung ano man sabihin ng migrant na kailangan kong ng show money, doon i-comply namin yung mga requirements na yon. So ganun yung nasa isip namin ni Mrs. Kaya sinabay ko silang dalawa ng aking yung aming anak. So wala namang kaming knowledge na ganun nangyari. So parang na-technical ako doon sa ginawa ko. Pero yung ginawa ko na yon, hindi ko alam na hindi pwede na ganun yung gagawin ko. Dapat hindi ko sila isabay. So wala kasing advice. So kung may advice man, hindi ko na sila sinabay, diba? Hindi ko na sila isasabay dun sa application ko. Sayang yung processing fee. So yun, guys, nasayang yung processing fee ng mag-ina ko. So ako, nirefund naman. Ayun, so kung bakit na-cancel yung work permit ko, dahil doon na hindi ko, para sa sa information yun, na pag may mga ganon na may mga ganon lang na na circumstances, or may mga tanong kayong pwede bang sabay ang family na hindi pa pinapaliwanag ng agency nyo yung mga ganung situations. Kasi minsan kulang-kulang kasi yung information kaya hindi natin alam pwede silang isabay o pwedeng gawin yon.
walang orientation. Ayun. Kaya yun, na-find out ko na kaya kinansel yung, yung work permit ko. Kaya nauna na yung mga kasamahan ko. So, anyway, naghanap kami ngayon ng paraan, no, para makapunta ulit dito sa Finland. Ayun. So, pag gusto nyong malaman kung paano kami nakapunta dito kasama yung family ko, I think meron akong vlog sa mga nauna pa. Pero pwede tayong gumawa, o kaya pwede akong gumawa ng video, or pwede kayong mag-comment dito sa video na to para share ko naman kung paano kami pumunta dito as family dito sa Finland. Yun guys, yun lang, dahil doon sa dahil doon sa sitwasyon na yun, or dahil doon sa kaso ng aking pag-a-apply na isinabay yung mag-ina ko. Ayun, parang na technical. Ay, ang dami kong ang ginawa ang dami kong ginawang paraan para makuha yung sagot. Bakit wala pa yung work permit, yung residence permit card ko? Bakit meron ng decision, approve na ako, yung card lang hindi ko mahintay, kasi hindi ka pwedeng umalis kung wala yung card na yun. Yung card na yun parang ATM. Tumawag pa ako dun kasi nag-aral kami ng Swedish, kasi yung pupuntahan namin dito sa Finland na area, malapit na siya sa Sweden. So mostly na salita nilang language dito na ginagamit talaga is karamihan Swedish. Finnish lang siya, mas konti. So Swedish yung pinag-aaralan namin. So habang nasa Saudi kami noon, nag-aaral kami ng meron kaming Swedish class. Libre din 'yon. At tinanong ko pa yung mga teacher ko sa Pilipinas dati, bakit meron kaming mga online class. Tinanong ko sila na bakit ganoon nangyari. Actually nung na-approve na kami, ongoing na yung class namin, kick out na ako dun sa sa group namin, sa grupo namin, dun sa yung mga classmate ko online. Hindi na ako makapasok doon. So hindi ko alam yung gagawin ko. Bakit ako na-kick out doon? Bakit ganoon? Wala talaga, nangangapa ako bakit ganun yung nangyari sa akin. Ayun. So may mga ganun na mga situation guys, mga ganun. So kung ikaw ay may ganung sitwasyon, o kaya nag-iisip ng mga ganung paraan, na makakatulong sa iyo ito, o makakadagdag impormasyon. So kung gusto mo mas clear pa, mag-comment ka lang dyan, sasagutin natin.
Guys, tingnan nyo. Tingnan na naman yung mga daanan dito na ginawa nila. Ayan o, ang dami. Tapos, yan yung sinasabi ko. Mga free. Ito yung pwede kang ayan o. Ganda no? Pwede kang mag-ihaw. Libre. Tapos meron na rin ano dito. May mga kahoy na rin guys, hindi na problema. Naka-ready. Meron yung ano, area kung saan siya nakalagay. So, dadali mo na lang talaga. Yan o. Yung pangsindi mo talaga. Tsaka, meron na rin. Pwede ka rin magdala ng grilled mo. So, ito pa. Pagpatapos noon, punta kayo rito. O. Ang ganda, no? Mga green na yan, blueberries yan. So marami yan guys pag summer. Yung mga taga ibang bansa, pag gusto nyo mamasyal ng Finland, i-message nyo lang ako at pwede tayo magkita sa mga subscribers ko. Aba, parang meron. Parang meron feeling ko na lang sa mga comments nyo dyan na gusto nyo pumunta dito, kahit wala naman nagko-comment sa YouTube ko. Anyway, masaya lang ako guys na i-share o gumawa ng ganito, vlog. Kahit walang nanonood. Meron yata 9, 10, gano'n. So, yung pag napapanood nyo to, mga taga US, taga Canada, pag gusto nyo mamasyal dito sa Finland, message nyo lang ako. Pwede ko kayong i-meet kung possible. Papasyal ko kayo dito sa Finland, no? Lalo yung mga Pilipino, syempre. Alam mo naman tayo mga Pinoy. Pag plan nyo lang pumunta rin, message nyo ako. Comments lang kayo sa vlog ko, no? Pag nakita nyo to, kasi wala naman nanonood sa vlog ko. Okay? Just in case lang. So paano guys? Sa susunod ulit, papashare ko kayo dito sa pinakamagandang camping site dito sa Pitay Site. Alright guys, see you